Ang pagiging mabuting pastol ay pagiging mabuting leader, hindi sumisira at kumikitil ng buhay, kundi nagbibigay ng sariling buhay upang mabuhay ang pinaglilingkuran niya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay shepherd. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and subscribe na rin po ang aking YouTube channel dahil later on lahat ng mga videos natin ng Word of the Day ay imamigrate na natin sa YouTube. Ganon din po sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa ating Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria Philippines. Maligayang pagbati po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, ika-4 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay, ay pinagdiriwang natin ang Linggo ng Mabuting Pastol o Good Shepherd Sunday. Kaya nais kong batiin lahat ng mga gumaganap bilang mga leader, bilang mga pastol ng isang samahan, ng isang organisasyon, ng isang pamilya, sa mga magulang, sa mga pari, sa mga leader like ko, sa mga naglilingkod sa ating pamahalaan, sa mga namumuno sa iba't ibang organisasyon, samahan, ito man ay sa simbahan o sa panlipunan o iba't iba pang mga bumubuo o binubuo ng iba't ibang organisasyon. Mga kapatid, ngayon ay Good Shepherd Sunday. Anuman, sino man at saan man tayo namumuno, lahat tayo ay inaanyayahang kilalanin si Jesus bilang modelo ng paglilingkod, bilang modelo ng pagiging mabuting leader, mabuting pastol. Jesus is the Good Shepherd. At ngayon ay itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus kung paano nga ba tayo magiging mabubuting leader, magiging mabubuting pastol. At ipinagdarasal din natin sa araw na ito sapagkat ngayon din ay linggo ng bukasyon. Lahat ng mga nagnanais na magpari, maging leader ng pananampalataya na sumasailalim lalong-lalo na sa mga paghubog, sa formation. Napakahalaga po niyan kasi wala namang ipinanganak na pari na, wala namang ipinanganak na leader na. Yung leader ay hinuhubog po yan. Ganon din ang mga pari. Yung mabuting pastol ay hinuhubog. And we are being formed after the heart of Jesus. Kaya napakahalaga ng gospel natin na ito.
Pero hindi lang sa mga nagpapari, hindi lang sa mga pari at mga obispo, kundi para sa ating lahat na nagsisilbing leader sa iba't ibang pamamaraan. Let us make Jesus as our model of leadership. At ito yung malinos na sinasabi rito. Anong pagkakaiba ng pastol at upahan? Malinaw na sinasabi rito sa ating gospel. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng kapahamakan, yung upahang pastol ay tumatakas, no? Sa halip na protektahan yung kanyang kawan, siya pa yung nauunang umalis, no? Siya pa yung nauunang tatakbo, no? At hahayaan niya na, iiwanan niya na yung kanyang kawan. Bakit? Dahil siya ay isang upahan lang, hindi siya nagmamay-ari. Pero yung mabuting pastol, yung tunay na pastol, sabi dito sa ating gospel, iaalay niya yung buhay niya para sa ikaliligtas at ikaayos ng kanyang kawan. Kahit buhay niya, ialay niya, no? To preserve and to give life sa kanyang pinapastol. Ito yung napakalaking kaibahan. Yung isa, tumatakas, tumatakbo sa oras ng kagipitan. Ang mabuting pastol nananatili at pinoprotektahan niya yung kanyang kawan kahit buhay niya ay malagay sa panganib, sa alanganin. Ano yun? Bakit may ganun? Yung salitang owning, pag-angkin. Alam niyo po, ito yung isang napakahalaga, no, na katangian ni Jesus na mabuting pastol. Several times. Dahil pati yung, 'di ba, kung natatandaan ninyo yung parable of the lost sheep. Meron siyang 100 tupa, nawala yung isa, iiwanan yung 99, hahanapin yung isang nawawalang tupa. Bakit niya hahanapin? Nag-iisa na lang naman yun. Ngayong araw na ito, bakit kinakailangan niyang kahit buhay niya ay ialay niya para sa ikaliligtas ng kanyang kawan? Hindi ba dapat natural lang na tumakbo kapag nandiyan na yung panganib? Bakit kinakailangan niyang manatili? Bakit kahit buhay niya ay iaalay niya para sa kanyang mga tupa? Bakit? Anong dahilan? Because of one thing, owning. Sinasabi ni Jesus, you are mine. Akin ka kasi. Kaya iingatan kita, aalagaan kita, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo kasi akin ka. Yun ang pagkakaiba. Ang hindi mabuting pastol, yung isang bayaran o upahan, walang sense of owning sa kanyang mga tupa. Hindi ka naman akin eh. Bakit kita aalagaan? Bakit kita pagmamalasakitan? Bakit ibibigay ko ang buhay ko sa iyo? Hindi ka naman akin. Pero ang mabuting pastol, inaangkin niya kasi kanya yun at aalagaan niya with his life. Mga kapatid, ganito ang Diyos sa atin. Bakit ibinigay ni Jesus yung buhay niya para sa ating kaligtasan? For one reason, owning, because you are mine. Shepherding is primarily owning. Ang mabuting pastol, inaangkin ang kanyang mga tupa. Kaya nga, ito rin yung ating batayan, mga kapatid, ng pagiging mabuting leader. Ang isang leader ay hindi upahan, hindi bayaran. Ngayon po kasi, marami ng mga bayaran na leader. Marami ng mga bayaran na upahan na lang. Walang pag-angkin. Kaya hindi makikita yung pagmamalasakit sa kanilang pinaglilingkuran. Sa halip na magmalasakit, kukunan pa, aabusuhin pa, sisirain pa, pagsasamantalahan pa yung kanilang mga pinaglilingkuran. Dahil walang pag-angkin, kaya walang malasakit. Pero ang mabuting leader, kahit hindi yumaman, kahit walang mapala materially, ang mahalaga sa kanya ay yung kanyang ginagawang paglilingkod. Pag-aalin ng kanyang sariling buhay sa kanyang pinaglilingkuran. Kasi, anong meron? Owning.
because you are mine. Mga kapatid, ngayong Good Shepherd Sunday, una at higit sa lahat, ipinapaalala sa atin ni Jesus kung kanino tayo. Kanino ka? Kanino ako? Kanino tayo? Kay Jesus. Sinasabi natin o sinasabi sa atin ni Jesus ngayong araw na ito, ipinapaalala sa atin, you are mine. Akin ka. Kaya ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. At ngayong araw na ito, itinuturo sa atin ni Jesus kung paano maging mabuting leader. Kapag itinuring mong sa iyo, may malasakit ka at yung buhay mo ibibigay mo kasi mahal, may halaga at mahal mo ang ginagawa mo, ang paglilingkod mo. Mga kapatid, ito yung ipagdasal natin ngayong araw na ito. Ano man ang sitwasyon mo ng pagiging leader, wag na wag nating kakalimutan si Jesus ang mabuting pastol, ang siyang batayan natin, sukatan at huwaran ng pagiging tunay at pagiging mabuting leader, mabuting pastol. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, magpadala po kayo ng mabubuting pastol sa aming simbahan at sa aming lipunan. Hubugin mo ang bawat isa sa amin upang kami ay maging mga mabubuting pastol, mabubuting leader sa simbahan, sa pamayanan, sa aming lipunan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.